Golden State Warriors may malakas na sentro na, pero bago yan mga kaibigan, anong nangyayari ngayon sa koponan ng Oklahoma City Thunder? Kung saan sa nagdaang 4 na laro nila ay 3 po ang talo ng defending champion, tinalo sila ng Wolves kanina at tinambakan pa talaga. Mukhang nahalata na ang problema ng OKC kung saan bigyan ng matinding pressure itong si SGA sa depensa. Good job para sa former GSW na si Dante. Tingnan nyo nga naman kung paano niya ni-lockdown ang former Finals MVP. Kinakailangan lang talaga na sabayan ang physicality ng Thunder lalo na sa depensa para matalo sila. Mainit si Ant-Man kontra OKC, mukhang may gustong patunayan talaga, kahit gaano kaganda yung depensa ng visiting team kay Edwards ay pinapagpag lang niya. Siya ay nagtala ng 26 points para bitbitin ang Wolves sa panalo kalaban ng sinasabing napakalakas na grupo ni SGA. Impressive performance naman para kay Naz Reid mga kaibigan, siya talaga yung nagpapalalim sa team nila, sa depensa at opensa maaasahan po siya. Naglista si Naz kanina versus OKC ng 18 points off the bench on shooting 6 out of 10 sa field. Pahiya ang dating kampiyon sa Minnesota Timberwolves. Ngayon ay dito na po tayo sa Golden State Warriors kung saan biglang nawala ang matagal na isyo nilang kakulangan umano ng isang sapat na sentro, dahil sa nilalaro ngayon nitong si Al Horford mga kaibigan na makikitang siya na yung solusyon sa problema nila sa ilalim. Solid na solid si Horford sa loob, isang matinik na rim protector pa rin siya kahit may edad na, pero nagtataglay pa rin ng kakaibang lakas sa depensa. Well, hindi lang sa depensa dahil malaki rin ang kanyang naiaambag sa GSW sa opensa. Tingnan nyo ang play na ito, napansin ko na siya na rin sa ngayon ang tumatrabaho sa iniwang trabaho ni Butler. Madalas itong ginagawa ni na Steph Curry at Jimmy. Ibang level nga rin naman po talaga ang basketball IQ nito. Ang maganda pa ay subok na siya nakatikim na ng kampyonato, kaya hindi na siya basta-basta. Sa tingin ko nahanap na ng Warriors kay Al Horford ang problema nila sa sentro, maging sa problema nila sa pagkawala ni Butler. Yun nga, malaking tanong pa rin kung hanggang kailan, kasi hindi pwedeng itanggi ang edad at pagdating sa injury. Pero matapos ang panalo kontra Utah Jazz, sinabi ni Kerr na comfortable na siya ngayon kay Horford at planong bigyan na ng mataas na minuto si Al. Well, sila yung mas nakakaalam sa sitwasyon nila at sa kung anong dapat na gawin, kaya tingnan na lang natin. Sa tingin ko kinakailangan pa rin talaga nilang gumawa ng malaking trade para masigurado ang solusyon sa mga problema nila. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa GSW at kay Al Horford bilang sentro? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.